Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Batid kong marami sa inyo na hindi sasang-ayon sa pananaw ko sa oras na malaman nyo ang aking kwento. Subalit, tao lamang ako, hindi perpekto, nagkakamali, at higit sa lahat sa tingin ko, karapatan kong mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa pagbahagi ko nito, marahil kayo ay magalit, mainis o maawa at kahit ano pa man ang inyong nararamdaman, nais ko sanang hingin ang inyong mga opinyon hinggil sa dapat kong gawin. Wala pa akong wastong taong gulang nung ako ay nabuntis ng aking nobyo nung huling taon namin sa sekundarya. Nangyari ito dahil inuna ko ang pakikipagrelasyon kaysa ang ituon ang atensyon ko sa pag-aaral. Lalo na hindi naman ako ganoon katalinuhan. Ang mga marka ko ay nasa linya ng palakol at bibihira ako makakuha ng marka na nasa linya ng 80. Ako ay labis na nahihiya na ibunyag ito pero iyon ang katotohanan. Simula noong napabarkada ako, nag-aaral lamang ako kapag mayroong pagsusulit. Sa mga proyekto ay nakikisawsaw ako sa mga kaklase kong mga masipag mag-aral at sasabihin sa kanila na isama ang pangalan ko sa grupo. Nagagawa ko ito dahil umaasta akong siga sa aming paaralan. Kilala ako doon bilang isa sa pinaka-kinatatakutan sa kadahilanan kapag mayroong naghamon sa akin ay hindi ko inuurungan, mapababae o lalaki man. Gaya na lamang nung isang beses ay may pagkakataon na nakipagsabunutan ako sa kaklase ko dahil pinagbintangan akong kumuha ng kanyang baong salapi. Hindi naman iyon totoo, mariin ko iyong itinanggi na, "Ang kapal ng mukha mong pagbintangan ako, bakit sino ka ba?" Pagmamayabang kong sambit. "Ikaw lang naman ang naiwan sa classroom, ikaw lang naman ang nandito. Lahat ng mga kaklase natin at maging ako nagpunta sa auditorium at syempre, ikaw ang nadatnan, ikaw lang ang nandito. Porket late ako pumasok, na porket ako lang mag-isa, ako na pagbibintangan mo?" Sambit ko ng pasigaw. "Sige nga, patingin nga ng bag mo." Sagot nito ng pasigaw, sabay hinablot ang bag ko at sinimulang buksan ang zipper. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na hablutin ang buhok niya dahil nais niyang pakialaman ang gamit ko. Sa gulong ito, napatawag ako sa opisina ng aming punong guro. Wala namang nakita sa akin dahil hindi ko naman iyon ginawa. Pero habang ako ay naroon nakaupo, sa isip ko, humanda ka sa akin sa labas. Hindi ko maalis ang galit ko na mapagbintangan ng hindi ko naman ginawa. Wala akong pake sa kung paano nawala ang tinutukoy niya. Wala akong pake kung sino ang kumuha. At ang pake ko lang ay dahil pinagbintangan niya ako at ipinahiya sa harap ng aming mga kaklase. Kahit na siya ay humingi ng patawad, hindi mawala ang galit ko sa kanya. At tama po kayo dahil hindi ako makamove on sa labas ko siya niresbakan. Na umabot sa puntong pinatawag ang mga magulang namin dahil sa senaryong iyon. Doon nagsimula ang pagiging siga ko sa aming paaralan. Walang nangangahas na galitin o inisin ako. Kitang-kita sa matare kong muka na hinding-hindi ako umuurong sa laban. Kasabayan nito dahil nakamit ko ang estado kong ito sa paaralan, wala din akong paki sa aking pag-aaral. Sa mga proyekto o takdang aralin, wala akong ginagawa kundi umasa sa mga kaklase ko. "Oh, gawin mo nga to." Palagi kong utos sa mga mag-aaral na alam kong mahina. Sa mga pagsusulit naman, alam kong mali pero ako ay madalas mangopya. Hindi ko prioridad ang pag-aaral kaya inatupag ko ang bisyo gaya ng pag-iinom at pakikipagrelasyon. Ang aking ina, sinasaway naman ako pero hindi ko siya pinapakinggan. Palagi din naman siyang wala sa bahay. Kung hindi nasa layasan, minsan nasa bingguhan. Ang aking ama naman ay isang construction worker sa Saudi at ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya ring buhay. Masaya ako sa buhay ko hanggang sa matuklasan kong ako ay nagdadalang tao. Akala ko okay lang sa nanay ko. Akala ko tanggap niya. At ang akala ko magiging responsable ang lalaking nakabuntis sa akin. Ngunit
Hindi pala. Dahil nung oras na ipinaalam ko sa nobyo ko ang sitwasyon ko, nakita ko sa kanya ang pagkataranta. Sabi niya, kailangan na niyang umuwi ng maaga nung araw na iyon at mag-uusap kaming muli kung anong gagawin namin sa aking sitwasyon. Yun pala, iyon na din ang huli kong kita sa kanya. Nung nagpunta ako sa kanilang tahanan, nagpunta daw ito sa probinsya at sinabihan akong huwag nang bumalik pa doon. Naisip kong hindi ituloy ang aking pagbubuntis, pero hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung magkano, at hindi ko din alam kung saan ako kukuha ng pera para dito. Kaya naman naisipan ko na itago muna ito sa mga magulang ko hanggat maaari, pero sa mga araw na lumilipas, ang tiyan ko ay lumalaki. Hindi ko na ito matago at nung napansin ito ng aking ina, wala akong pagpipilian kundi aminin ang totoo. Nung oras na sinabi ko na, "Ma, buntis po ako." "Walang hiya ka? Anong kalandian ang pinagagawa mo?" Sigaw ng aking ina, sabay hampas sa aking pisngi. "Anong ipapakain mo dyan? Wala kang silbi, nagdagdag ka pa ng palamunin." Sambit niyang muli. Hindi ako sumagot at tinanggap lahat ng galit at sermon niya. Na alam kong ako ang nagkasala, kaya naman minabuti ko pang mas lalong hindi pa initin ang ulo niya dahil baka magbago ang isip niya na suportahan ako pero mali din ako ng akala. Nakatapos ako ng sekundarya, hindi pa ganoon kalaki ang aking tiyan at dito nagsimula akong maghanap ng trabaho. Palagi akong binubungangaan ng nanay ko na wala daw akong maasahan na tulong sa kanila. Kaya kailangan kong pagsikapang kumita sa sarili ko at ako ang lahat ng gumastos dito. Alam kong pinaparusahan ako pero hindi ko alam na ganito pala kalala. Hindi ito ang plano ko. Nais ko lamang magsaya. Nais kong lumabas at makipag-inuman sa mga barkada ko. Dahil ang sanggol sa sinapupunan ko, ginawa niyang impyerno ang buhay ko. At dito namuo sa puso ko ang galit. At siya ang sinisisi ko kung bakit naging ganito ang buhay ko. Kaya naman, kahit na nasa sinapupunan ko pa lang ang bata, puot na ang nananalatay sa damdamin ko. Hindi ko siya kayang mahalin. Hindi ko siya kayang tanggapin. Nagtrabaho ako bilang tagabantay ng siomai shop. Ang liit ng sahod at nakakapagod, lalo na noong mga huling kabuanan ko. Sa mga bawat araw na nagdaan, ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko. Kaya naman nung ipinanganak ko ang anak kong babae, hindi na ako magtataka kung wala man lang akong naramdaman na pagmamahal kahit na unang beses ko itong kinarga. Yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Hindi ko din iyon naramdaman kahit nung unang beses ko siyang nakita. Kaya naman pinangalanan ko siyang Ira dahil kasing tunog nito ang salitang panira. Sa isip ko nung mga oras na iyon, sa kaibutura ng utak ko, siya ang sumira ng buhay ko. Sinira niya ang katawan ko, binigyan niya ako ng stretch mark. Sinira niya ang pagkababae ko, sinira niya ang kinabukasan ko, sinira niya ang lahat. Pinili kong isara ang puso ko sa kanya. Matapos kong manganak, ang madalas mag-alaga sa kanya ay ang aking bunsong kapatid. Samantalang ako, nagpatuloy sa trabaho at nagsimulang ilaan ang oras ko sa labas ng bahay, sa trabaho at maging sa mga kaibigan ko. Yung kinikita ko, ibibili ko lamang ng gatas at iiwanan siya sa bahay. Madalas akong bungangaan ng aking ina dahil sa asal ko, pero hindi ko na lang ito pinapansin. Lalo na't hindi naman ako nanghihingi sa kanya ng pambili ng gatas ng bata. Ginagawa ko ito dahil sa tuwing makikita ko si Ira, sinisira lamang nito ang araw ko at mas maigi na lang ang umiwas kaysa ang masaktan ko ito. Sa mga lumipas na panahon, kilala naman ako ni Ira bilang kanyang ina. Pero yun lamang, hindi ko nasaksihan ang kanyang unang pagbigkas na mama. Hindi ko nasaksihan ang kanyang unang hakbang. Kahit ganoon, sa tuwing gabi bago ako matulog, mabait at maganda ang trato niya sa akin. Palagi niya akong sinasabihan ng, "Mama, good night po. Mama, ingat po kayo." Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan,
wala akong maramdaman sa bata. Marahil sa mura niyang edad at inosenteng pag-iisip, hindi niya alintana na malayo ang loob ko sa kanya. Karamihan sa ina, natutunaw ang kanilang puso, hahalikan ang pisngi at yayakapin ang kanilang mga anak kapag naglambing ito. Pero ako, kabaliktaran ang nararamdaman ko. Sa aming tahanan, tanging ang bunso ko lamang na kapatid ang nag-aalaga sa kanya at nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Ang aking ina wala. Ang aking iba pang mga kapatid ay ganoon din. Kaya sa parte ko, hindi ako ganoong nakonsensya dahil maayos at maganda ang pangangalaga ng kapatid ko kay Ira. Hanggang sa dumating ang araw na pinaka-iniintay ko na mayroong lalaki na iibigin ako. Napakasalan ako at kahit na alam niyang meron akong anak sa pagkadalaga, ay tinanggap niya ako. Ako na ang pinakamasayang babae nung araw na inaya niya akong magpakasal. Mag-6 na taong gulang noon si Ira nung ako ay kinasal. Hindi ko naman siya iniwan sa bahay ng aking ina, kasama ko siyang nanirahan sa bahay ng aking bagong mister. Kahit na anak ko siya sa pagkadalaga, ilap din ang mister ko sa kanya, kaya madalas si Ira ay nasa loob ng kanyang kwarto. Noong mga panahong bagong kasal ako sa mister ko, ako lamang at ang mister ko ang lumalabas at namamasyal. Si Ira, iniiwan namin sa bahay, kasama ang kasambahay. Sapat na sa akin na pansinin ko siya na kung kumain na siya, nabilhan siya ng gamit na kakailanganin niya lang sa paaralan. Pero hanggang doon lamang at wala akong reklamong narinig mula sa kanya. Hindi ko na malaya na marunong na siya sa mga gawaing bahay, na marunong magluto, na marunong asikasuhin ang sarili niya. Kaya naman sa isip ko, hindi niya ako kailangan at okay na din na marunong siyang gumawa sa gawaing bahay para hindi siya masilip ng mister ko na batugan at walang silbi. 3 taon matapos kong ikinasal, dito ako nabuntis muli. Sa pagkakataong ito, maingat ako. Kumakain ako ng masusustansyang pagkain, umiinom ng mga bitamina at regular ang pa-check up sa doktor. Ito ang kauna-unahan kong napahalagahan ang aking pagbubuntis. Sabik na maglagay ng dekorasyon sa kwarto ng sanggol at bumili ng mga gamit nito. Naging mas malala pa ito noong oras na ipinanganak ko ang aking munting prinsipe dahil umikot sa pangalawa kong anak ang mundo ko. Naiyak ako sa tuwa sa unang karga ko pa lang sa kanya. Nakadama ako ng init ng pagmamahal at sa isip ko, ganito pala ang pakiramdam ng mga first time mom. Ang sarap-sarap ng feeling. Hindi maalis ang tingin ko sa kanya na ipinanganak kong malusog at malaking sanggol na may timbang na 7.5 pounds. Na kaming dalawang mag-asawa ay labis na masaya, na proud ako sa sarili ko at nagsilang ng ganoong kagandang supling. Ayaw ko man aminin, batid kong ramdam ito ni Ira. Pero maayos pa din ang pakikitungo niya sa akin at sa kanyang kapatid. Naalala ko nung pagdating namin sa ospital, sinalubong niya ako at sinabing, "Pwede ko po bang makita ang kapatid ko?" Muli, sa hindi ko maipaliwanag, nakadama ako ng pag-aalangan na tila ba ayaw ng puso ko na makasalamuha ni Ira ang bagong baby ko. Kaya sumagot ako ng, "Next time na lang, pagod ako," at dumiretso ako sa kwarto at nagpahinga. Kitang-kita naman sa mga aksyon at pagsasalita ko na mas pabor ako sa aking anak na lalaki. Sa tuwing lalapit si Ira sa kanyang kapatid, madalas kong paalalahanan siya na huwag niyang lapitan ang kapatid niya dahil kapag umiyak ito, siya ang masisisi at baka mapalo lang siya ng mister ko. At lumapit lamang siya kapag may iuutos sa kanya o kung mayroong ipagawa sa kanya, gaya ng mag-abot ng dedehan, magtapon ng diaper, kumuha ng tubig at iba pang pwedeng iutos sa kanya. Dahil hindi naman siya nagrereklamo at wala akong naririnig mula kay Ira, alam kong ayos lang sa kanya ito. Napasalamat siya dahil isinilang ko pa siya, na isinama ko pa siya sa bago kong pamilya, na pinag-aral sa pampublikong paaralan
na binigyan ng gamit na kailangan niya at higit sa lahat, hindi naman siya nagutom. Batid kong hindi patas ang trato ko sa magkapatid pero siya kasi ang nagpapaalala ng mga kamalian ko sa buhay. Hanggang sa isang beses, galing ako sa salon, dumating ako sa bahay at nakita kong may nakahaing spaghetti sa mesa. Nadatnan ko siyang kakalapag niya lang ng plato sa pagkainan. At imbes na magpasalamat ako sa effort na ginawa niya, ang una kong napansin kaagad ay ang maduming lababo. Nakita ko ang pinagbalatan ng bawang, sibuyas, mga talsik ng sauce sa kalan at kitchen counter. Imbes na yakapin ko siya na iparamdam kong na-appreciate ko ang ginawa niya, ako ay nagbunganga. Ano ka ba naman? Bakit ang kalat ng kusina? Hindi ka ba marunong maglinis? Oh, bakit ka nagluto? Masasayang lang yan. Sa tingin mo ba kakainin ko yan? Tingnan mo nga ang dumi ng kusina. Malay ko ba kung maayos at malinis ang luto mo? At habang nagbubunga nga ako doon, dali-dali niyang nilinis ang lababo, nagsimulang hugasan ang plato at mga kaserolang pinagamitan niya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko dahil kapag nakikita ko ang kamalian niya, labis akong nanggagalaiti at hindi ko na malayan noong mga oras na iyon, yung plato ng spaghetti na kakahain niya lang sa mesa ay dinampot ko at itinapon sa lababo ang niluto niya para sa akin. Ma'am! Biglang sambit ng katulong. Dito ko napagtanto na nagawa ko ito. Pero hindi ako humingi ng paumanhin. Bagkus, oh, ayan tuloy nagsayang ka ng pagkain. Bakit ka ba nagluto? Birthday niyo po kasi. Ito po sana ang regalo ko sa inyo. Sagot niya at base sa boses niya, pinipigilan niyang lumuha. Subalit ang puso ko ay labis na matigas. Sino ba naman ang nagsabi sa'yong magluto ka? Lalabas kami mamaya. Wika ko imbes na pagaanin ang kanyang loob. At nagtungo ako sa aming kwarto upang magbihis dahil nakatakda kaming 3 pamilya na kumain sa isang buffet sa loob ng hotel. At gaya ng dati, si Ira hindi namin kasama. Tanda ko noon, nakakasimula pa lang sa first year high school ni Ira noong mangyari iyon. At magmula noon, hindi na niya ako kinakausap. Kung kakausapin man niya ako, ay sasagot lamang ito ng opo at hindi po. Limitado ang kanyang mga salita. Kasabayan nito, inihinto na rin niya ang pagbibigay sa akin ng personal birthday card sa tuwing kaarawan ko. At ayos lang ito sa akin dahil palagi kong itinatapon sa basurahan ang kanyang mga birthday cards sa akin. Hindi na rin siya lumalabas ng kanyang kwarto at lalabas lamang ito kapag kakain siya kasabay ang katulong at pagpapasok sa eskwela. Napansin ko din kapag binibigyan ko siya ng baon, hindi niya ito kinukuha. Sa isip ko, bahala ka dyan, ikaw na nga itong binibigyan, ikaw pa maarte. At hindi rin sumagi sa isip ko kung saan siya kumukuha ng pambaon niya. Sa mga panahong nagdaan, nung nagtapos siya ng sekundarya, hindi din ako ang nagsabit ng medalya sa kanya doon sa entablado, kundi ang kapatid kong bunso na nag-alaga sa kanya noon. Nagtapos siya bilang valedictorian sa kanilang batch at sa isip ko, buti na isipan niya mag-aral ng mabuti. Binati ko lang siya ng congratulations at nung pag-uwi niya sa bahay galing sa graduation ceremony, nagbihis siya at ilang saglit pa nakita kong siya ay nakaimpake at bubukod na. Ah, talaga? Kaya mo na? Tanong ko. Oh, buti naman nang mabawasan ang palamunin ko dito sa bahay. Malakas na sambit ng mister ko. Nung nakita ko ang mga gamit niyang nakaimpake, hindi sumagi sa isip ko na tanungin kung saan siya pupunta, kung mayroon ba siyang matutuluyan, kung may sapat ba siyang pera. Halata mo sa ekspresyon ng mukha ko na hindi ako interesado na malaman at kahit sa huli naming pagkikitang iyon, walang kirot sa puso ko na aalis na siya, na mamimiss ko siya, na mag-aalala ako sa kanya. Maraming salamat po sa lahat, Mama, Tito. Alis na po ako at Mama, mag-iingat po kayo palagi. Sambit niya at mahalata sa mata niya na nangingilid ang kanyang luha.
Aasta sana siyang yayakapin ako, pero pinigilan ko siya at sinabing, kung aalis ka, umalis ka na at panindigan mo yung desisyon mo. Huwag kang babalik dito ng luhaan. Sige na. Tumango siya at nagsimulang maglakad papalabas ng pinto. Napansin kong nagpuna siya ng kanyang luha. Lingid sa kaalaman ko, iyon na pala ang huli naming pagkikita. Muli, ang pangkaraniwang na reaksyon ng mga ina sa oras na bumukod ang kanilang anak. Luluha ka, mag-aalala ka, iisipin mo kung kamusta na kaya sila, kung kumain na ba sila, o kung maayos ang kanilang tulugan. Dito ko lang napagnilay-nilay na kahit minsan, hindi nakuha ng puso kong mahalin si Ira, na hindi ko binigyan ng pagkakataon na buksan ang puso ko para sa kanya. Sa totoo lang, ang naramdaman ko nung umalis siya nung araw na iyon ay, sa wakas, hindi ko na siya responsibilidad, na isa pang kaginhawahan ang naramdaman ko. Sa mga taong kapiling ko si Ira, kahit na hindi maganda ang pakikitungo ko sa kanya, maging ng mister ko, hindi ko siya nakitang umiyak. Hindi ko siya nakitang nagreklamo, kahit panong bata siya. Kaya ang nasa isip ko, ayos lang siya, na okay lang siya, na hindi niya ako kailangan. Maraming taon nang lumipas, ang anak kong lalaki habang lumalaki ay nagiging basagulero, sakit ng ulo, at madalas din itong mangupit, pero palagi ko siyang pinapatawad. Pinagpapasensyahan dahil siya ang paborito kong anak, na laging pumapasok sa isip ko, magbabago din siya dahil anak ko siya. Naalala ko nung kabataan ko, kaparehas ko din ito kung mag-aral, kaparehas kong nasa palakol ang grado nito. Hindi lang iyan, madalas din akong ipatawag ng punong guro dahil sa mga naging kaaway niya sa eskwelahan. May pagkakataon pa ngang kami ang nagbabayad ng mga nagastos sa ospital, gaya ng nasirang ngipin ng kanyang kaklase o tahi at iba pa. Kung ikukumpara ko ang magkapatid, sila ay magkasalungat na magkasalungat. Kahit na alam naming hindi siya mag-aaral ng mabuti, pinili pa rin naming mag-asawa na pag-aralin ito ng kolehiyo. Kahit na ilang beses nag-shift ng course at hindi malaman kung anong kursong nais pag-aralan, pero nakatapos din ito at nagsimulang magtrabaho para sa sarili niya. Akala ko wala na kaming magiging problema. Akala ko magpapatuloy na masagana ang aming buhay. Yun pala, unti-unti itong mawawala, na ang buhay na nakagisnan kong masagana ay naputol nung ma-scam ang mister ko sa negosyo. Dito ko din nalaman na nangutang ito at ginawang collateral ang bahay at lupa. Dahil hindi kami makabayad, ang bahay, lupa, sasakyan ay nawala ng isang iglap. Hindi ko sukat akalain na kailangan kong magtrabahong muli sa tagal ng panahon. Nahirapan akong maghanap ng trabaho, lalo na sa edad ko, at hindi pa ako nakatapos ng kolehiyo. Kaya naman humingi kami ng tulong sa anak kong lalaki, pero sumagot lamang ito na, "Bakit kayo hingi sa akin ng tulong? Nagtapos na ako, 'di ba? Para hindi na ako dumepende sa inyo. Bahala kayo diyan, paraanan niyo 'yan. Hindi ko naman sinabi sa inyo na mag-invest sa negosyong iyon, 'di ba? Kasalanan niyo 'yan, labas ako diyan." Nabwisit ako sa sinabi niya, pero naisip ko din na, totoo nga, hindi niya kasalanan ang nangyari sa amin. May punto siya, balido ang kanyang katuwiran. Sa nangyaring ito, kasalanan lahat ng mister ko. Ang sitwasyon namin ay mas lalong lumala ng lumala. Kung noon, masagana ang buhay, walang iniisip kung anong kakainin namin, yung mga bayarin kada buwan, yung malamig na kwarto na tutulugan, yung pagpapasalon ko kada buwan, ang sariling sasakyan, lahat ng iyon ay wala na. At hindi ko alam kung kailan ito maibabalik sa dati. Hindi ako makapaniwala na mararanasan kong muli ang hirap. Dito ko palang naalala si Ira. Magmula kasi nung umalis siya sa bahay, hindi siya nag-text o tumawag kahit mga musta. Ako din naman, hindi ko siya kinamusta. Ni ang pagbati sa kanyang kaarawan, text o tawag, hindi ko iyon ginawa. Nais ko lamang linlangin ang sarili ko na naalala ko si Ira dahil na-miss ko siya.
pero ang totoo may kailangan ako sa kanya. Dahil interesado ako, nakibalita ako tungkol sa kanya mula sa kapatid ko. Nagawa niyang makatapos ng kolehiyo at ngayon mayroon na siyang magandang trabaho. Nung marinig ko na mayroon siyang magandang trabaho, ang unang pumasok sa isip ko ay pera. May pera siya, pwede niya kaming matulungan sa problema namin sa pinansyal. Na mabayaran niya ang utang na loob, kung hindi dahil sa akin, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Nautang niya sa akin ang kanyang buhay na kailangan niyang suklian para mayroon siyang silbi. Kung matulungan niya ako o kami sa aming problemang pinansyal, ay baka magbago ang trato at isip ko sa kanya. Kinuha ko ang numero niya sa kapatid ko at binigay naman ito. Agad ko siyang tinawagan. "Hello Ira," sambit ko. "Sino to?" Sagot niya mula sa kabilang linya. At sa isip ko, hindi niya kilala ang boses ko. "Ira, anak, ako ito, mama mo." Sagot ko. Hindi siya kaagad sumagot. Maaaring nagulat o maaaring namimiss niya ako. At nung nagsalita siyang muli, ang inaasahan kong sasabihin niya ay kamusta ka na o namiss niya ang nanay niya na nais niya akong makita pero bakit ka tumawag? Galit niyang sabi. Nadismaya ako sa sinabi niya. Ako pa rin ang nanay niya, di ba? Dapat hindi siya ganoon sa akin magsalita pero pinili kong kumalma at sinabing, "Wala naman, nais ko lang na kamustahin ka. Masama bang kamustahin ka?" "Okay naman ako at sana ikaw din. Busy ako, may kailangan akong gawin. Bye." Sambit niya at ibinaba ang tawag. Binabaan niya ako. Hindi ko inaasahan at nagulat ako. Sambit ko sa sarili ko. Kaya tumawag akong muli at dito sinabi ko ang pakay ko kung bakit ako tumawag sa kanya. Noong pagkarinig niya nun, ang bilis niyang sumagot ng, "Wala akong pera. At kung tatawag kayo sa akin dahil lamang sa pera, pakiusap, wag na po kayong tumawag." At binaba niyang muli ang tawag. Hindi na niya inantay na sumagot ako, kaya naman napanganga akong muli sa gulat at dito na nagsimulang kumulo ang dugo ko. Tinawagan ko siyang muli at pagsagot niya, nagsisisigaw na ako. "Wala kang utang na loob, walang hiya kang bata ka, wala kang silbi, nakakapang-init ka ng ulo." Hindi pa niya ako pinapatapos magtatatalak. Ibinaba na niya muli ang tawag. "Pakabastos!" Sigaw ko nung napansin kong binabaan niya akong muli. Dahil nanggagalaiti na ako sa galit, hindi na ako muling tumawag. Lumipas muli ang 1 taon. Hindi pa rin gumaganda ang buhay namin. Mas lalo akong nahihirapan sa sitwasyon. Sa madaling salita, nahihirapan akong mag-downgrade. Hirap na hirap akong mag-adjust. Kaya naman palagi akong galit sa mundo. Kasabayan nito, dito ko lang napagtanto na, bakit ganoon si Ira? Sa unang pagkakataon, ngayon ko lang tinanong ang sarili ko at nadiskubre ko kung gaano ako kasama sa kanya. Binalikan ko ang nakaraan, mga bawat sandali, mga bawat kilos at trato ko sa kanya. Oo nga, may karapatan siyang magalit. May karapatan siyang hindi ako kausapin. Nais kong ituwid ang pagkakamaling ito. Ito lamang ang paraan para magkaayos kami. Para matulungan niya ako sa kailangan ko. Kaya naman tumawag akong muli sa kanya at dito humingi ako ng patawad. "Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Pinagsisisihan ko ito. Sana mahanap mo sa puso mo, anak, na mapatawad ako. Kahit na balik-balik ta rin natin ang mundo, ako pa rin ang nagsilang sa iyo. Magkadugo tayo. Patawarin mo ako, anak. Sana hindi pa huli ang lahat. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon." Sambit ko habang lumuluha sa kabilang linya. "Okay, nakahingi na po kayo ng paumanhin. Kung wala na kayong sasabihin, ibababa ko na to dahil busy ako." Sagot niya at bigla akong natameme. Muli, ibinaba na naman niya ang tawag. Kahit nasa telepono lang kami nag-usap, ramdam ko ang malamig niyang trato na kagaya ng isang yelo sa loob ng freezer. Tumawag akong muli dahil kailangan ko ng tulong at nagmamakaawa akong matulungan niya sana ako. "Nasaan ang paborito niyong anak?" tanong niya. "Isa pa yung walang pakialam,
wala pang utang na loob, sakit ng ulo. Sa madaling salita, wala akong maasahan sa kanya. Sagot ko. Kung ang sarili mong anak ay ayaw kang tulungan, hindi ko alam kung sino ang pwedeng tumulong sa'yo. Ang totoo, matagal ng panahon kong kinalimutan ang nanay ko. Hindi ko kayo ikinonsiderang nanay ko. Kahit kailan, hindi kayo tumayong nanay ko. Matagal ko na kayong kinalimutan. Pasensya na kung hindi ako interesadong tulungan kayo o makipag-ugnayang muli sa inyo, pero ito ang nararamdaman ko at hindi magbabago ang isip ko hinggil dito. Kaya pakiusap, huwag na kayong tumawag sa akin. Tugon niya at ibinaba niya muli ang tawag. Alam ko na ang pakiramdam. Marahil kung naikumpara ko siya sa isang yelo sa lamig sa kanyang trato sa akin, paano na lang ako sa kanya noon? Mas malala pa ito. Mula noong nagkaisip siya, batid niyang malamig na kasing tulad ng temperatura sa Antarctica ang trato ko sa kanya. Na ngayon ko lang napagtanto dahil kailangan ko magpakabait, lalo na may kailangan ako. Hindi ko alam kung paano ko siya kukumbinsihin. Pero humingi na ako ng tawad. Kung hindi niya ako bibigyan ng pagkakataon, paano ko ito mapapatunayan? Sa isip-isip ko. Napaiyak ako, nasaktan ako, at hindi pa nakatulong ang mister ko sa pagtatanong kung tutulungan ba kami ni Ira, kung magpapahiram ba ito ng pera. Sumigaw ako sa kanya na wala kaming maasahan. Wala akong magagawa kundi tanggapin ang aming kapalaran. Ito ang buhay namin. Ito ang resulta ng ginawa namin noon. At hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. Sa madaling salita, ito ang sinasabi nilang karma. Nito lang nakaraan, nung binisita ko ang aking ina, nasagap ko ang balita sa kanila na si Ira ay mayroong pa-party at gaganapin ito sa isang kilalang hotel. Doon gaganapin ang first birthday ng apo ko at mukhang may kaya ang napangasawa niya base sa social media nito nung tiningnan ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit at inis dahil hindi man lang ako inimbitahan na ako ang sarili niyang ina at lola ako nung bata. Di ba dapat nandoon din ako? Mali po ba ako nang naiisip? Hahayaan niyang lumaki ang apo ko na hindi ako makilala kahit nandito pa ako, nabuhay pa ako, na humihinga pa ako. May karapatan akong magreklamo, hindi po ba? Sinubukan kong tawagan si Ira upang batiin sana ang apo ko at umaasang magbago isip niya at baka sakaling imbitahan ako. Pero mukhang nagpalit na ito ng numero. At nung nais kong muling hingin ang contact number niya, tumangging ibigay ito ng kapatid ko dahil sinabi sa kanya ni Ira na kapag binigay niya ito, puputulin din niya ang relasyon nilang dalawa. Nagalit ako sa kapatid kong bunso dahil meron siyang napala kay Ira. Samantala na ako ang tunay na ina ay wala. Ang mister ko naman, imbes na bumangong muli, ang inatupag niya ngayon ay ang mag-inom, na tila ba sumuko na sa buhay. Madalas wala na din ito sa bahay, palagi din kaming nag-aaway at sa tingin ko, meron na itong bagong karelasyon pero hindi ako sigurado. Ang anak ko namang lalaki, meron ding sariling mundo at walang pakialam sa akin. Ngayon ko naramdaman ang pagiging mag-isa. Walang karamay, walang asawa, walang mga anak, walang ibang mahinga ng tulong. Alam kong masama ang nagawa ko pero lahat naman ng tao dapat merong pangalawang pagkakataon, di ba? Bakit hindi ako mapagbigyan ni Ira ng pangalawang pagkakataon? Naghihirap na ako, nagdudusa na ako, tanggap ko na ang pagkakamali ko, na nasa impyerno na ang buhay ko. Hindi ko siya maintindihan. Nauubusan na din ako ng ideya kung anong gagawin ko. Siya na lang ang huli kong pag-asa para makaahon ako sa hirap na to. Hindi kaya nahalata niya ang tunay kong pakay. Pero ako pa rin ang nanay niya, dapat marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Kung may question kayo, ano pa kaya ang pwede kong gawin? Pangalawang video. Buong buhay ko mula noong nagkaisip ako, ang puso ko ay punong-puno ng paghihiganti. Ang dahilan ay lumaki ako sa bahay ampunan. Bago ako naampon nung ako ay 8 taong gulang, ang buhay ko sa ampunan ay hindi ko gusto at sa totoo lang, sa tingin ko,
Dito nagsimula ang puot na matagal kong dinala mula noong magkaisip ako. 2 taong gulang daw ako nung dinala ako sa bahay ampunan doon sa probinsya. Ang mga bata dito ay parang araw-araw na sumasabak sa digmaan dahil unahan sa pagkuha ng mga damit, pagkain at iba pa. Kung hindi ka nakapila o mauna sa pila, wala nang matitira sa'yo. Kaya maging ako natutunan ko ding gawin ito. Sa murang edad, alam kong wala akong ibang maasahan kundi ang aking sarili. Kung nais kong mabuhay, kung nais kong magpatuloy sa buhay, kailangan kong kumain, kailangan kong magpakatatag, kailangan kong sikapin ang sarili ko na maampon. Hindi madalas ang mga mag-asawa na bumibisita sa bahay ampunan upang mag-ampon. At ang mga batang nandoon ay kanya-kanyang pagalingan at pabibo na umaasang sila ay mapipili. Ngunit, ang madalas nilang kunin ay ang mga bata na wala pang 1 taong gulang. Narinig ko ito sa isang mag-asawa na nakaupo sa labas ng opisina ng namumunong madre doon. Mas maganda kung baby, no? At least, mararanasan din natin na magkaroon ng baby. At saka, hindi pa sila matigas ang ulo. Sambit nung babae. Mukhang tama ka. Mas maganda nga yan dahil hindi pa sila nagsasalita. Tayo na ang kasama nila. Tugon ng lalaki. Nung marinig ko ito, ako ay 5 taong gulang. Sa tingin ko, para sa akin, hindi ko mapigilang makaramdam ng hindi patas. Na palagi kong tinatanong ang Panginoon, bakit? Bakit ako nandito? Bakit wala akong ama o ina? Bakit ako lang mag-isa sa buhay? Na mas lalo akong nawala ng gana nung ilang beses akong hindi napili. At nung marinig ko ang usapan ng mag-asawa, mas lalo ding nawala ang aking pagkasabik. Kaya rin ako ganito mag-isip dahil wala naman akong magagawa. Hindi ko pinili na isilang, hindi ko pinili na maging ulila, hindi ko pinili na magkaisip at lumaki sa ampunan. At ang buhay kung anong meron ako ay hindi ko pinili. At ang tanging naisip ko lang ay ako ay inabandona ng sarili kong mga magulang. Na hindi nila gusto ang pagdating ko sa mundo. Na lahat ng ito, iba ang nagdesisyon para sa akin. At kung nais ko mang mabuhay, kailangan matuto akong mabuhay na mag-isa, kung paano magpakatatag, kung paano magsikap para gumanda ang aking buhay. Dahil ito ang mga dumadaloy sa isip ko, kailangan kong atupagin ang sarili ko, kaya natutunan ko ding maging makasarili. Madalas, kulang ang pagkain o mga gamit na ibinibigay sa amin ng mga madre, kaya madalas kong sinisikap na ako ang mauna sa pila. Nakikipagtulakan ako sa iba kung kinakailangan. Sa tuwing oras ng pagkain, mga bagong damit, gamit, orasyon na darating. Wala na akong ipinagkaiba sa mga batang naroroon. Marahil hindi ko nahahalata ang aking sarili, pero may mga pagkakataon na kapag ini-interview ako ng mga magulang na nais o interesado na umampon sa akin, kitang-kita ang panlalamig sa aking mga mata. Mahalata mo na meron akong galit na nararamdaman. At ang isa pang pumapasok sa isip ko kapag merong nakatakdang interview sa mga potensyal na mga mag-aampon kung anong pwede kong mahita sa kanila. Kung ano ang pakinabang na makukuha ko sa kanila. Imbes na, sa wakas, magkakaroon na ako ng pamilya. Na hindi ganoon ang iniisip ko. Batid kong napapansin nila ito kaya sa unang beses pa lang nila akong makita, wala nang kasunod na interview o meeting. Kaya naman, isinarado ko ang isipan ko na hinding-hindi na ako maampon. Subalit, tila ba meron pa ring magulang ang nais na ampunin ako at ako ay tuluyang naampon nung ako ay 8 taong gulang. Nung nakita ko sila, batid kong bakas sa kanilang itsura ang pananamit na hindi sila ganoon kayaman. Napansin ko ito mula sa pagkakaiba ng ibang mga magulang na bumibisita doon. Naramdaman ko din ang kanilang mga kamay ay magaspang dahil sila pala ay parehong magsasaka. Hindi sila pinalad na magkaanak kahit ilang taong sumubok. Sakto ang kinikita, ngunit
Nais nilang mag-ampon ng gaya ng edad ko dahil hindi na daw nila kailangan magpalit ng diapers o bumili ng gamit na pang-baby. Na mas gusto nilang na ako ay may isip na marunong bumasa at sumulat. Matapos ang halos 1 taong proseso, sila na ang mga magulang ko sa mata ng batas, sa mga legal na dokumento, at sinabihan nila akong tawagin ko silang Tatay Berting at Nanay Belen. Nung unang dating ko sa bahay nila, meron akong kwartong tulugan. Ang kanilang bahay ay bungalow na merong 2 kwarto. May pareho na pahingahan nilang mag-asawa sa pagtatapos ng araw. Merong 1 duyang upuan, maliit na mesa, at 1 upuan na inuupuan ni Tatay Berting. Sabi ko sa sarili ko, mukhang okay naman sila. Pero nagbago ang lahat ng ito nung tuluyan na nila akong maampon. Matapos ang probation period at ang legal na mga papeles. Kung noon, si Tatay Berting umuupo sa kanyang upuan sa patio na may bit-bit na tubig na malamig. Pero nung siya na ang legal kong mga magulang, kada sa pagtatapos ng araw at pagsisimula ng gabi, uupo na siya sa kanyang trono pero hindi malamig na tubig ang kanyang bit-bit kundi isang malamig na serbesa. Ang bilis nagbago, mas mabilis pa sa pagkurap ko. Kahit na naka-enroll ako sa paaralan, hindi ako pinapasok. Imbes na pumasok ako sa paaralan, nagtrabaho ako sa bukid. Ano sa tingin mo? Libre ang pagkain at tirahan mo? Sambit ni Tatay Berting. Magtrabaho ka para may silbi ka. Dagdag ni Nanay Belen na may pagkairita. Nagulat man ako pero hindi ako makapagreklamo dahil nasa pangangalaga na nila ako. Bukod doon, kung noon 3 beses akong kumakain, nabawasan na din ito. 2 beses na lang sa isang araw. Sa isip ko kung ikukumpara ko ang buhay ko sa ampunan, mas mabuti pa doon dahil hindi ako ni minsan pinagbuhatan ng kamay ng mga madre doon. Isang hampas ng isang pamalo kung hindi ako gumising sa oras na dapat kong gising. Isang palo muli kapag nagkamali o babagal-bagal. May parusa ding hindi ako kakain kapag nagkamali ako sa trabahong ginawa ko. Sa madaling salita, naranasan kong mabuhay sa isang impyerno dahil sa hindi magandang trato na ipinakita sa akin ng mag-asawang umampon sa akin. Lumipas ang mga taon, nung ako ay 14 na taong gulang, nabagsakan ng sakong bigas ang aking binti at ito ay nabali. Kailangan itong lagyan ng semento para gumaling pero hindi pinakinggan ng mga magulang ko ito at nilagyan lamang ng tali at kahoy. Hirap na hirap akong gumalaw. Hindi ako makakilos. Ano ba yan? Kaya ka nga inampon para may silbi ka. Ngayon hindi ka na makakilos, naging pabigat ka pa. Umalis ka sa bahay na to. Ikaw ang nagbibigay ng malas. Layas! Sambit ni Nanay Belen. 3 araw pa lamang noon mula nung aksidente. Pinalayas na nila ako. Umiiyak ako noon, nagmamakaawa. Masakit ang katawan. Namimilipit ako sa sakit dahil sa natamong bali. Parang awa niyo na po. Wala po akong alam na matutuluyan. Magpapagaling po ako. Sisipagan ko pong magtrabaho. Huwag niyo lang po akong palayasin. Humahagulgol kong sambit. Ah, wala akong pakialam. Lumayas ka. Huwag mo antayin kalad ka rin kita palabas. Pasigaw niyang muling sagot. Sundin mo ang sinabi niya, baka mahampas pa kita ng boteng iniinom ko. Aniya ni Tatay Berting. Nung marinig ko ang boses ni Tatay Berting, alam kong walang saysay pa para magmakaawa ako. Habang paika-ika akong lumalakad palayo ng bahay, hindi lang 1 beses akong inabandona, kundi pangalawa. Tila ba ang lupit-lupit sa akin ng tadhana. Pakiramdam ko nagkatawang lupa akong muli para magbayad sa mga nagawa kong kasalanan noon. At dahil dito mas lalong lumaki ang puot, suklam at galit sa puso ko. Tunay ngang wala akong maasahan at pagkakatiwalaan kundi ang sarili ko lamang. Naging palaboy-laboy ako. Madalas akong umestambay sa tabi ng simbahan.
Doon ako nagpapalipas ng gabi lalo na nung unang mga gabi na hindi ako makalakad dahil sa labis na sakit. May nakakita sa aking pari. Binigyan niya ako ng gamot para sa kirot at kaunting pagkain. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ang katawang lupa ko ay nasa ilalim na ng lupa. Pinasalamatan ko ang pari pero hindi ako naglagi doon. At nung medyo maayos na ang aking pakiramdam, nagpatuloy akong maglakad patungo sa ibang bayan. Ayaw kong manatili sa masalimuot na lugar na ito. Gusto kong magsimula sa panibagong lugar, malayo sa mga taong mapang-api, malayo sa impyernong buhay ko na iyon. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy dahil sa isip ko, kailangan kong manalo, kailangan kong magtagumpay. Sa pagtira sa kalsada, marami akong nasaksihan. Mga batang pinasok ang masamang bagay para lamang makakain, pero alam kong mali iyon. Kaya sinikap ko pa ring paghirapan ang mga bawat butil ng kanin na isusubo ko. Sa larong ito, matira ang matibay. At determinado akong isa ako sa matibay, kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ako magpapatuloy. Nung bago-bago pa lang akong naging palaboy, ang alam kong maraming pagkain ay ang mga karinderya. Hindi ako mabilis kumilos dahil ang binti ko hindi natuwid at iika-ika na akong maglakad. Kung sana noon ay nalagyan ng tamang paraan ng paggamot, hindi sana ito mangyayari. Pero ang nakaraan ay nakaraan. Imbes na magmukmok, isipin na lang kung paano mabuhay para bukas. Tumutulong akong maghugas, maggayat ng mga sangkap, o magtuhog ng laman para sa inihaw. Kapalit nito, pagkain ko sa tanghali at gabi. Ginawa ko ito hanggang sa ako ay nakaipon ng sapat na lakas at nagpatuloy akong muling maglakbay sa ibang lugar hanggang sa may nakita akong mga batang kaedaran ko naglilinis ng taxi, UV Express at jeepneys. Nakita ko ang ilan sa kanila na inabutan ng pera. Kaya nagtanong ako, anong trabaho mo dun? Sabay turo ko sa paradahan. Car wash, sambit ng binatilyo at saka umalis. Sa isip ko, kaya ko yun gawin. Kaya pumasok ako doon at nagsabi sa tauhan na nais ko ding maglinis. Ang ibinigay niya sa aking trabaho nung mga sandaling iyon ay tagalinis ng jeepney. Kahit na pabarya-barya ang kita at pinayagan akong matulog sa mga bakanting jeepney sa gabi, ayos na ito sa akin. Hindi ko sinayang ang pagkakataong ito. Malayo-layo na din ang lugar na narating ko kaya pinagbutihan ko ang trabahong ito. Mula sa mga jeepney, kapag kulang sila ng taga-car wash, sumasama din ako na maglinis ng mga taxi at UV Express. Maayos at pulido ang aking linis. Maganda ang pagkaka-vacuum ko sa loob. Makintab ang aking pag-car wash sa mga sasakyan. Sa mga jeepney naman, malinis ang loob. Pinunasan din ang mga upuan at mga bakal na kapitan ng mga pasahero. Kaya nagustuhan ng may-ari ang trabaho ko. Bukod doon, sa umaga bago ipasada ang mga nakaparadang sasakyan, madalas akong alalay o utusan doon kapag merong inaayos na sira sa mga makina. Nariyan ang pag-aabot ng mga wrench, screwdrivers at iba pang gamit na kailangan nila. Sa bawat araw ko itong ginagawa, naging pamilyar din ako sa makina. Alam ko kung paano magpalit ng langis, maglinis ng makina, magayos at magkumpuni din dahil na din sa turo sa akin ng mga mekanikong nandoon at natuklasan ko na magaling ako sa larangang ito. Kaya kahit hindi ako nakapag-aral, marami akong alam pagdating sa makina ng sasakyan. Nakita ng may-ari ang husay ko dito, kaya imbes na paabot-abot ng barya, "Boy, halika, gusto ko ang trabaho mo, magaling ka, kaya imbes na matulog ka sa jeep, sasahura na lang kita. Hindi man kalakihan pero sapat na to para meron kang makuhang bed space at makabili ka ng pagkain. Ano sa tingin mo?" Sambit ng may-ari. "Talaga ho? Maraming salamat po, sir. Mas lalo ko pong gagalingan. Salamat po." Wika ko ng may tuwa sa aking labi. Hindi ko alam na ang isang tulad ko ay natagpuan ang bagay na matutuklasan na meron akong galing.
Sa paglipas ng panahon, mula sa kitang barya sa paglilinis, naging helper sa tuwing merong sira sa mga makina, hanggang sa ako ay naging eksperto dito. Ito ang nakatulong upang ako ay makaipon at pagsisimula upang gumanda ng bahagya ang aking buhay at ang bumuhay sa akin ng matagal na panahon. Lumipas ang halos 3 dekada. Ako ay mahigit ng 30 anyos. Meron na akong asawa at isang anak. Ang buhay ko ay masasabi kong komportable. Hindi na ako tulad noon na nagkakandakuba para lang kumayod. Hindi na rin ako masyadong abala. Maganda rin ang aking sahod at isa na din ako sa kilalang takbuhan ng mga sirang makina at nagtuturo sa mga bagong kabataan na nais matuto. Sa kabila nito, hindi pa din nawala ang nais kong maghiganti. At dahil ngayon may napatunayan na ako, kahit na ako ay abala, paminsan-minsan inaalam ko kung ano na ang balita sa kanila. Nung ako ay 20 anyos, nalaman ko na yung lupang sinasakahan nila ay hindi na sila ang nagmamay-ari. Yung magandang bahay din nila, hindi na din sila doon nakatira. Sila ay naghirap, lumipat sila sa barong-barong at nagsasaka sa lupang hindi nila pagmamay-ari, kapalit ang maliit na kita. Noong mga panahong iyon, hindi pa ako komportable. Kaya hindi pa iyon ang takdang panahon para ako ay bumalik at maghiganti. At nung dumating na ako ay komportable, nais ko na itong isakatuparan at ipamukha sa kanila na wala silang mga kwentang tao, na nakarma na sila dahil sa kanilang mga kawalang yaang nagawa noon. Ha! Buti nga sa inyo! Nakarma na kayo! Wahahaha! Sambit ko sa harap ng salamin na nag-eensayo ako kung paano ko sasabihin. Dumating ang araw na nais kong isakatuparan ito. Nagsimula ng dumilim nung nakarating ako sa lugar na iyon. Nakita ko ang kanilang barong-barong na animoy maaring magiba kahit anong oras. Ang amoy sa paligid, nakakasulasok dahil sa mabahong amoy. Ang kanilang tinutuluyan ay malapit sa kulungan ng baboy. Kumatok ako ng ilang beses. Pagbukas, nakita ko si Nanay Belen. Ang payat, sobrang kulubot ang balat. Puting-puti na ang mga buhok. "Sino ka?" tanong niya. Nakatitig lamang ako sa kanya. Tinitingnan kung mamumukaan niya ba ako. "Anong kailangan mo? Sino ka?" tanong niyang muli. Makalipas ang ilang minuto, hindi niya ako kilala hanggang sa ang mga paa ko biglang umatras. Hindi pa ako nakakasagot, bigla na akong tumakbo palayo. Habang tumatakbo ako, hindi ko magawa yung mga naipractice ko sa harap ng salamin na magpamukha sa kanila dahil ang makita na ganoon ang kanilang kalagayan, mahina at naghirap, ay okay na iyon dahil habang buhay pa sila, natanggap na nila ang kaparusahang nararapat para sa kanila. Bumalik ako kinabukasan. Nakita ko silang mag-asawa na nagpapakain sa mga baboy at nakikitira lamang sila doon. Nakita ko na hindi rin maganda ang trato ng may-ari sa kanila, kaya naman ng mga sandaling iyon, natagpuan ko ang kapayapaan na napatawad ko na sila at tuluyan na silang kalimutan. Pag-uwi ko ng bahay, parang hindi pa rin ako tunay na mapanatag. At sa pagkakataong ito, dito ko napagtanto na hindi ko dapat isisi lahat sa mag-asawang umampon sa akin. Dahil kung hindi sa tunay kong mga magulang, hindi nila ako ampunin. Kaya ang tunay na may kasalanan nito ay ang aking tunay na mga magulang dahil inabandona nila ako sa una pa lang. Kaya nagdesisyon akong bumalik sa ampunan upang tanungin o kumuha ng impormasyon hingil sa kanila. Iniisip ko na mapapanatag lamang ako kapag nakita ko ang kalagayan nilang naghihirap gaya ng mga umampon sa akin. Sa ganitong paraan, nakamit ko na ang aking paghihiganti. Kung mas malala pa ang kanilang sitwasyon, ay mas mainam dahil sila ang mas may walang puso. Kasabayan nito habang ako ay nasa biyahe papuntang ampunan, madalas sumagi din sa isip ko na tingnan at obserbahan ang mga madre doon. Nung bata pa ako na laging naglalaro sa isipan ko,
na pinagdadamutan nila kaming mga bata sa ampunan ng mga gamit at pagkain. Na ang mga donasyon na dapat para sa ampunan ay inilalagay nila sa kanilang pansariling bulsa o pangangailangan. Subalit, nung bumalik ako, para akong sinampal ng katotohanan. Sa tagal na ng panahon, nakita kong mga bagong madre na rin ang naroroon at namamahala sa ampunan. Nakwento ng madre doon na yung iba lumipat sa ibang lugar, yung iba naman na mayapa dahil sa sakit at katandaan. Habang siya ay nagkukwento, ramdam ko ang pagkatotoo niya na walang halong pagpapanggap na iyon at iyon ang makikita mo sa kanya. Matapos niyang magkwento, nakita ko din ang tuwa sa kanyang pisngi nung sinabi niyang, "Salamat sa Diyos at hindi ka niya pinabayaan. Nagumanda ang buhay mo na isa kang tunay na pinagpala. Habang nandito ka, maaari mo ba akong tulungan na magbigay ng pagkain sa mga bata?" Sambit nito at ako ay tumango. Habang kami ay nag-aasikaso, siya ay nagsalitang muli. "Alam mo ba, mas madami ang mga batang inabandona ngayon pero palaging hindi sapat ang aming mga natatanggap na donasyon. Ang puso ko palaging parang hinihiwa kapag nakikita ko na madalas na ganito ang sitwasyon namin. May araw na hindi ko alam kung paano sila papakainin, paano ko ito hahatiin. Tunay ngang nakakaawa ang mga kalagayan nila at ang tanging magagawa namin ay ang manalangin at palakasin ang aming pananalig para pakinggan ang aming dalangin." Wika niya at nakita kong namumuo ang kanyang luha dahil ramdam ko na meron siyang pagmamalasakit sa mga bata. Bigla akong napahiya nung marinig ko yung sinabi niya at nung naghahanda kami ng pagkain, dito ko natuklasan na totoo ang kanyang sinabi dahil hindi rin sapat ang kanilang supply. Hindi sapat para sa mga batang naroroon. At nung nagbigay kami ng pagkain, nakita ko sa mga batang nandoon ang sarili ko, nakikipag-unahan sa pila para merong makain. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, maging ako ay parang naluluha. Matapos kong marinig sa madre ang kanilang sitwasyon, lumambot ang puso ko dahil mali ako ng akala. Para akong sinampal ng 2 beses sa pag-iisip ko ng masama sa kanila. At nais ko ding magbigay ng pag-asa sa mga batang nandoon. Ibinigay ko ang lahat ng perang papel na nasa aking pitaka at nangako ako na magbibigay sa abot ng aking makakaya. Sa aking pagbalik sa ampunan, bukod sa nalaman ko ang kanilang kalagayan, natuklasan ko din na limitado lamang ang kaalaman nila hinggil sa tunay kong mga magulang. Base sa kanilang tala, wala akong birth certificate. Pero ang taong nagdala sa akin, sinabi ang aking pangalan, apelyido at bayan kung saan nagmula ang lalaking nagdala sa akin sa ampunan. Kaunti man ang impormasyon, alam kong pwede akong magsimulang maghanap. Nung maaprubahan ang aking 2 linggong leave mula sa pinapasukan ko, nagtungo ako sa probinsya ng mga tunay kong magulang. Alam ko din ang bayan kaya okay na ito, pwede na akong magsimula. Nagtanong-tanong ako sa mga tindahang doong matagal ng panahong nakabukas. Baka sakaling marinig nila ang isang lalaking nagbigay ng anak sa ampunan. Kahit na maliit na bayan, hirap akong maghanap ng impormasyon hinggil sa mga tunay kong magulang. Walang nakakaalam marahil sa tagal na din ng panahon. Sa aking paglalakad, pagtatanong ng ilang mga araw, nawawalan na ako ng pag-asa. Marahil sa pagod o init, natagpuan ko ang mga paa ko patungo sa simbahan. Habang ako ay nakaupo, nangingibabaw ang desperasyon kong matuklasan ang tungkol sa kanila. Na malaman ko ang dahilan kung bakit nila ako inabandona. Habang nakatingin ako kay Jesus na nakapako sa krus, biglang may luhang pumatak sa aking mga mata. Dahil nung mga sandaling iyon, ang tumatakbo sa isip ko, bakit pati pagkatao ng mga magulang ko ipinagkakait mo sa akin? Halos 1 linggo na ako dito pero wala akong ideya kung saan sila hahagilapin. Ganoon ba ako kasama kaya labis mo akong pinaparusahan ng ganito? Dahil ba gusto kong maghiganti? Iyon ba ang dahilan? Wala na akong karapatang malaman? Mga reklamong nasa isip ko habang ako ay nakatitig sa rebulto.
Iho, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ng matandang pari. Umiling ako at pinunasan ang aking pisngi. Makakatulong kung ibahagi mo ito sa akin at samahan kitang magdasal. Isa lamang itong pagsubok upang subukin ang iyong pananalig. Wika ng pari. Huminga ako ng malalim at sinimulan ko ang kwento ko mula sa aking pangalan, sa taong nagdala sa akin sa ampunan, at ang nais kong makilala at makita ang tunay kong mga magulang. Siyempre, hindi ko sinabi yung parte na nais kong maghiganti sa pari. Matapos niya akong pakinggan, Iho, puntahan mo ang mag-asawang Reyes. Matutuklasan mo ang hinahanap mo. At kung ano man ang bumabagabag sa puso mo ay sana matutunan mong magpatawad. Iyon lamang ang makakapagbigay ng katiwasayan, kapayapaan at kapanatagan sa puso mo. Tao lamang tayo, dapat marunong din tayong magpatawad, maliit o malaking bagay man. Ipagdarasal kong matagpuan mo ang hinahanap mo, sambit ng pari. Hindi ako nag-aksaya ng oras at nagtungo sa sinabi ng pari. Kumatok ako doon at nagbukas ang isang matandang kulubot na ang muka at halatang nakatina na itim ang mga buhok dahil wala akong makitang bakas na puti sa kanyang ulo. Sino ka? Tanong nito. Ako po si Ellie Bautista. Noong 2 taong gulang po ako, dinala po ako ng isang lalaki na sa tingin ko po ay ang aking ama sa ampunan. Sagot ko. Nakita ko ang panlalaki sa kanyang mga mata. At, Iho, halika, pasok ka. Gulat niyang pagkasabi. Tinawag niya ang kanyang asawa at nagagalak na sinabi ang aking pangalan. Narinig ko ang yapak ng babae na patungo sa sala upang tingnan ako. Manang Yoli, makikisuyo at pakihanda ang upuan sa may hardin. Lagyan mo na din ng merienda at maiinom. Sambit ng ginang. Sa isip-isip ko, ito ba ang mga magulang ko? May kasambahay? Maganda ang bahay, maganda ang pamumuhay. Kaya mas nanaig ang nais kong paghihiganti. Mga walang hiya, nagpapakasasa kayo sa marangyang buhay samantalang ako puro hirap. Sabi ko sa sarili ko at hindi ko mapigilang ikuyom ang mga kamao ko dahil sa galit. Halika Iho, punta tayo sa hardin, mas presko doon, sambit ng ginang. Habang ako ay nag-iintay, naihain na ang juice at tinapay at inintay ko ang mag-asawang matanda na umupo. Pagbalik nila, meron silang bitbit na kahon ng sapatos at nagsimula ang ginang na magkwento. Ang mga magulang ko ang isa sa masayang tao sa mundo nung isinilang ako. Hindi man sila marangya pero sapat na ang kanilang kinikita para sa aming pamilya. Subalit, ang masayang panahong iyon ay nasira dahil sa isang sunog. Malalim ang gabi, tulog na ang lahat, at nung nagising ang aking ama, makapal na ang usok at nagliliyab. Nakita niya ako sa tabi at dali-dali niya akong kinuha. Pinilit niyang hanapin ang aking ina pero hindi siya nagtagumpay. Paglabas na niya ng bahay, kalahati na ng kanyang katawan ay nagliliyab habang hawak ako sa kabila. Sanggol pa lamang ako noon, malapit ng mag-1 taon nung mangyari ang trahedya. Paggising ng aking ama, siya ay nasa ospital at matinding pinsala ang kanyang natamo sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Nakadikit na ang balat ng kanyang braso sa kanyang katawan at sunog na sunog din ang kanyang binti at paa. Natagpuan ng aking ina na may nakadagang mga debris sa may kusina at buto na lamang ito. Marahil, naghanap siya ng malalabasan at nais bumalik sa kinaroroonan naming mag-ama pero hindi siya nakaabot. Matapos noon, hindi ako kayang buhayin ng aking ama. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos sa bukid, hindi siya makakuha ng trabaho dahil sa kanyang itsura. Walang nais lumapit, walang nais magbigay ng trabaho hanggang siya ay namalimos. Sa sobrang hirap ng buhay, walang makain, natakot ang aking ama na pati ako ay mawala at dito siya nagdesisyong ibigay ako sa ampunan. Nagpatuloy siyang namalimos. Minsan ay nangangalakal ng basura sa loob ng mahigit na 6 na taon. Hanggang sa makilala niya ang mag-asawang Reyes
na parehong OFW noon. Napansinan nila ang aking ama noon nung nangangalakal ng bote. Na-curious ang ginang kung anong nangyari sa kanya. At nung malaman ang kwento, dito inalok nila ang aking ama ng trabaho bilang caretaker ng kanilang bahay noong ginagawa pa lamang ito. Hindi man malaki ang sahod, pero maaari siyang tumuloy doon. Hanggang sa lumipas ang panahon, nung makaipon daw ang aking ama, bumalik ito sa ampunan, ngunit wala na ako doon. Hindi din maaaring sabihin ng ampunan ang impormasyong hingil sa akin at sa mag-asawang umampon sa akin. Dahil sa labis na pagmamakaawa, sinabi lamang ang syudad kung saan ako naroroon. At sa mahabang panahong lumipas, bukod sa trabahong caretaker, iginugol ng aking ama ang oras upang hanapin ako. Nagbabaka sakaling makita ako na mayakap akong muli, subalit hindi nakasulat sa tadhana na magkita kami. Bago na mayapa si Mang Ilyas, iniwan niya itong kahon ng sapatos para sa'yo, wika ng ginang. Habang ako ay nakaupo lamang doon, tumutulo na parang ulan ang aking mga luha. Nung buksan ko ang laman ng kahon, nakita ko ang naipong pera na di kalakihan, nag-iisang larawan at sulat. Ang larawan na nasa loob ng kanyang pitaka, ang mga magulang ko at ako nung sanggol pa, at ang kanyang sulat na maigsi na humihingi ng patawad at mahal na mahal niya ako. Maling-mali ako ng akala. Hindi ko maimahe ang tumatakbo sa isip ng aking ina nung siya ay nadaganan. Hindi ko maimahe ang nararamdamang pighati ng aking ama nung dinala niya ako sa ampunan. Kung sana hinanap ko siya noong nakaraang 5 taon, marahil nakita ko ang aking ama. Marahil nagkita kaming muli. Pero huling-huli na, napawi ang puso kong nababalutan ng paghihiganti ng kapatawaran, ng kalawakan ng isipan dahil ngayon, naiintindihan ko na kung bakit niya nagawa ang kanyang nagawa. Sa pagbisita ko sa kanilang puntod, ako ay nakaluhod na lumuluha dahil sa labis na pigati habang winiwika ko ang, "Nay, Tay, wag po kayong mag-alala, maayos po ang kalagayan ko. Maayos po ang buhay ko. Salamat din po pala sa litrato at alam ko pong balang araw, magkikita po tayong muli." Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!